Island hopping naman ang itinerary namin ngayong araw. Sobrang init pero grabe, sobrang na-enjoy namin itong araw na ito. Kaya naman tara at samahan na kami. Hello mga mare! This is Mommy Jelay with another mini vlog. At eto na nga mga mare, maaga din ang gising namin dahil maaga nga nila kaming pipikapin para nga sa aming island hopping. 6 AM mga mare, gising na ako para mag-ready dahil around 7 AM dapat makakain na kami dahil mahaba-haba din ang pila sa buffet ng aming hotel. Around 8:30 AM kasi ang pick up nila sa amin mga mare, kaya naman dapat bago yun makakain na nga. Sumakay nga lang kami ng e-trike para puntahan nga itong sakayan mga mare. Nilipat nga nila dito itong color orange na floating. Dati kasi nasa station to nung unang punta namin ni Daddy. Ang sabi nga nung isang nakausap namin na taga rito ay nililipat daw talaga yan depende nga sa panahon. At ngayon nga mga mare, sobrang low tide. Sa sobrang low tide nga mga mare, kahit napakahaba na ng floater na color orange na dinaanan namin kanina ay kinailangan pa nga namin maglakad ng ganito papunta sa speedboat. And from the speedboat mga mare, ililipat pa nga kami sa bangkang sasakyan namin talaga dahil hindi daw talaga kaya kapag ganun kalutay. Pagsakay nga namin ng bangka itong si Aizen, sinisigurado nga niya yung mga life vest na mga kasama namin ay talaga namang nakafase. Nang mapuno na nga kami dito sa bangka mga mare, sumalis na rin kami, nag-start na officially yung aming island hopping. Ang una nga palang destination namin ngayon mga mare is yung tinatawag nilang Puka Beach. Isa talaga sa mga pinakasikat na island dito sa Boracay mga mare kasi napakaganda, napakalinaw at blue na blue talaga yung tubig. Makikita niyo mamaya. Inaantok na nga sa biyahe itong si Aizen mga mare dahil maaga nga rin siyang nagisingan. Pagdating pa lang namin sa Puka Beach, ayan, natulog na nga ang Nag-rent na lang ako ng banig na mahihigaan niya dito mga mare. Habang natutulog siya, eto nga dito na lang din kami nagpa-braid ng mga kapatid ko. First time ko lang gagawin to, for the experience lang talaga mga mare. Nung una, ayaw ko talaga dahil hindi ako mahilig sa ikat and feeling ko hindi talaga bagay sa akin at lumalaki yung noo ko. Kaya naman isang side lang yung pinagawa ko mga mare at eto na nga yung naging itsura. Okay naman, hindi naman masyado lumaki yung noo ko kaya naman medyo confident pa ang kumare niyo sabi nga pala ni Daddy dyan, Mami dito ka, videohan kita. O diba napakagaling na talaga ng videographer ko at hindi ko na nga kailangang utusan. Pagkatapos nga niyan, turn ko na rin naman para magpa-picture dito nga sa Crystal Kayak nila na talagang sikat na sikat dito. Tignan nyo naman kasi yung tubig mga mare, talagang blue na blue. Tapos na lahat ng mga kapatid ko dito sa Crystal Kayak and ako na lang talaga yung pinaka-last. Kaya naman after ko nakapag-picture pa kami dun sa Castle Sand. Wala man kaming isang oras nagstay dito mga mare and after nga nun umalis na nga kami papunta nga sa susunod na destination namin. Nagising na rin si Aizen sa mga oras na yan mga mare. May energy na ang bata kaya ayan, bibong-bibo na at nagpapakyut pa nga. Ito na nga yung susunod na destination namin mga mare. Nakadating na kami dito sa snorkeling area nila. Wala nga kaming balak mag-swimming dito dahil hindi naman ako marunong lumangoy. Pero itong mga kapatid ko mga mare, unang-una pa nga sa pila sa pagtalon dito. Naku mga mare, kung talagang meron lang ako ng lakas ng loob at kung marunong lang talaga akong lumangoy, tumalon na rin ako sobrang dyan. Linaw nga ng tubig at kitang-kita mo talaga yung mga isda mga mare. Kaya naman ang ginawa lang namin ni Aizen dito is pakainin lang sila. Tignan nyo naman ang mga maliliit na isda mga mare, napakarami talaga naman naglulupong sila tuwing mag-aatsa kami ng pagkain. Wala nga lang yung mga isda mga mare sa tuwing tatalon itong mga kapatid ko. Habang nag-enjoy sila sa pagtalon dyan mga mare, eto naman ako, ine-enjoy ko nga yung bukong nabili namin sa gitna ng karagatan. So, sobrang nakaka-enjoy nga silang panoorin mga mare, maya-maya lang nakumbinsin na nga nila kaming matry eto, buti na lang talaga at may life vest. Kung kailan malapit na nga yung oras namin para lumipat sa susunod na destinasyon, doon pa nga namin naisipan na sumama sa kanila. Sobrang nakaka-enjoy pala ito mga mare, kahit hindi ka marunong lumangoy, basta kumapit ka lang sa life vest. Pati nga itong si Daddy at si Aizen mga mare, nag-e-enjoy dito. Ang problema lang namin talaga, yung tubig alat kapag napupunta sa mata ni Aizen, sumasakit yung mata niya. Hotel Lason! Ay, mga baba masalese! Sobrang nakaka-enjoy pala mag-snorkeling. Nabitin nga ako. Sana pala nung una pa lang sinamahan ko na yung mga kapatid ko. Anyway, after doon, diretso na kami sa lunch buffet namin and meron na nga rin silang Pakawa hotpot dito kaya naman in-experience ko. Meron pa kaming last island na pupuntahan after dito. Hindi na lang talaga ako nakapag-video sa sobrang enjoy. Anyway, ayun lang muna mga marat. Salamat sa panonood. Bye!